Good morning, mapagpalang araw sa ating lahat mga ka-business, mga kapapi. Magandang araw po sa ating lahat. Well, ito pong mga nagdaang araw ay nagulat tayo. Kahit ako ay nadismaya. Kaya po medyo hindi po muna tayo na-vlog kasi parang na-culture, na-after siya. Nagkaroon ako ng aftershock. No? Hindi natin inaasahan. Pero sa dami ng mga nagme-message sa atin kung anong ating mga opinion patungkol po sa biglaang paghihiwalay ni Jinky, ay talagang ako ay sobrang nasaktan. Dahil hindi natin inaasahan na ganito ang mangyayari. Sa kabila ng lahat na pinaglaban natin siya, sa kabila ng lahat na andyan yung pagdepensa natin at paniniwala na talagang mahal na mahal niya si Kuya Bong, ay ito po ang mga nangyari. Hindi natin alam kung ano ang dahilan, basta nalaman niyang iniwan si Kuya Bong sa balag ng alanganin, gayong napagkasunduan nila na itong February ay mag-iisang dibdib na sila. Marami ang mga nag-comment sa akin na kung ano daw ang mga posibleng dahilan at bakit si Jinky ay biglang nawala. Isa sa sinasabi nilang posible daw dahilan ay baka di umano itong si Jinky ay kumbaga nadismaya. Doon sa sinabing ikakasal sila ni Bong pero doon po sa kasalang bayan. O marahil po mga idol, ini-expect siguro ni Jinky na magkaroon siya ng pinakabonggang kasal. Dahil syempre iba yung pagkilala niya kay Bong. Pero ito na nga po, kasalang bayan ang posibleng kauwian. Pero ako para sa akin, ito nga ay sa kadahilanan na gusto nila ng mabilisan na schedule ng kasal. Una, kung ayaw man niya sa kasalang bayan, di sana nagsabi siya. Wala namang problema kung magpahayag siya na, Kuya, ate, pwede bang wag nating madaliin para kung maaari ay yung kasal na kaming dalawa lang at hindi kasabay. Di po ba? Wala namang problema dun dahil alam ko mauunawaan naman ni Mr. Ka-Business at ni Mrs. Ka-Business ang lahat ng bagay nito. So, ang ating lang ikinagulat kasi talagang makikita natin, di naman talaga totally siya nagsasalita. Makikita sa kanyang mga mata. Dinahilan din ng iba. Diba, maging siya ay yung kanyang mga kamag-anak. Sabi nga nila ay yung kanyang ate ay nag-text na ganyan na hindi pumayag. Pero ano ang silbi o ano ang dahilan at hindi mo ipaglaban ang iyong pagmamahal kung totoo kang nagmamahal, di ba? Ako para sa akin, sino ba ang magiging kasama ko? Di ba si Bong? At naniniwala ko kung sakaling ganun na talagang totoong mahal mo si Bong, kailangan ipaglaban mo ito kasi ito namang mga pagkilala nila. Ako ang aking espekulasyon lang dyan mga idol. Nagkaroon lang sila ng maling pagkakilala kay Bong Dahil mula nung panahon na naglaya si Bong, tapos ito na yung naglabasan yung mga issues sa comment, talagang binato ng mga pangbaba si Bong. So marahil nababasa din nila ito at nadala ang kanilang pagkilala sa kay Kuya Bong. Kumbaga mas lalo nilang nakita yung side ni Kuya Bong doon sa pagiging taong grasa. Pero ang hindi nila alam na iba ang ugali ni Kuya Bong kapag nagmahal siya. Kasi ang laki na ng pinagbago, di ba? Pero ito yung pinakamasakit dahil nung time na nag-uusap sila, sabi nga ni Kuya Bong, walang magagawa kasi parang tinanggap lang niya dahil sabi nga niya, siya man ay nakakaramdam ng pag-aalinlangan. Di ba? Mas masakit yung para kay Jinky. Pero sa puntong ito, sino nga ba ang mas higit na nawalan? Si Kuya Bong nga ba? Para sa akin, di ba, sa kanyang pagtatapat kay Mr. Ka-Business, meron siyang natitipuhan doon sa church. So, para sa akin, mas malaking nawalan dito si Jinky. Kasi una, kahit ganun ang estado ni Bong, kahit ganun ang kanyang estado ng kanyang pagkatao, ng kanyang, kumbaga, kaisipan, masasabi ko pa rin na walang makakapantay sa buhay na ibibigay ni Bong sa kanyang magiging asawa kasi meron siyang kasiguruhan kumbaga. Isa din sa nakikita natin baka nagkaroon siya ng pagdududa doon nung sinabi ni Kuya Bong na ang hahawak pa rin ng kanyang kita sa YouTube channel ay si Mrs. Ka-Business, di ba? So talagang makita mo yung reaksyon niya na
nanamlay ng mga panahon na yan. Tapos, ito lang pinakamaganda, mga idol, di ba yung panahon na nagpapaalam na sila. Kung napapansin niyo yung mukha ni Jinky, nasabi kasi ni Mr. Ka-Business na sayang kasi meron daw siyang sorpresa sana na ibibigay sa pamilya ni Jinky, di ba? Doon talagang nag-iba yung kanyang mukha na kumbaga mapansin mo na andoon yung panghihinayang kasi ito yung mga other side of the coins na hindi nila alam. Hindi nila kasi alam kung ano ang plano ni Ka-Business para sa kanya at para sa kanyang pamilya. Actually, kung makikita natin si Mr. Ka-Business, ang kanyang mga pinaplano, hindi lang naman para sa kanilang pag-aasawa Di po ba? Binibigyan din ng kasiguruhan ni Mr. Ka-Business yung kanyang pamilya kasi pamilya niya ito At ito yung nakakapanghinayang. Pero magpaganon pa man, eto, nangyari na ito. So wala naman tayong dapat sisihin. Maganda nga po para sa akin, other side of the coins, may good points pa rin yan kasi nangyari ito na hindi pa sila ikinakasal. Kasi paano kung nakasal na sila tapos biglang nangyari ito, mas masakit yun. Tapos mga idol, ito pa yung siguro may papayo natin sa susunod na mga magdadaang panahon kung mayroon pa mga pagkakataon na maliling sibong sa isang babae, siguro mas mainam na bago ipalabas sa social media ay nakilatis na ng maayos yung sentro na kasi although alam ko naman at nire-respeto ko yung kaila Ka-Business kasi vlogger nga po at kailangan malaman ng iba. Pero para po maiwasan ang mga ganitong pagkakataon na pati ang mga followers ay nasasaktan dahil nga sa minsan di natin nasisiguro yung mga taong talagang gustong lumapit kay Bong kung genuine nga ang kanilang intention at totoo nga nilang kayang tanggapin si Bong sa kabila ng lahat ng kanyang pagiging taong grasa. Marami tayong napulot dito mga idol at ako man sa kabila ng aking pagkasyak kasi ako sa totoo lang sa mga followers ay sobrang nahiya ako dahil sabi ko nga di ba waray-waray tayo, pinaglalaban ko siya pero andyan yung yung pagkasyak ko na pagkainis sa kanya kasi bakit pinaabot pa niya sa puntong ganito. Ang pinakamagandang scapegoat sana niya mga idol nung panahon na naglaya si Bong yun ang pinakamaganda. Hindi na siya sumama, pinaryuda na niya hindi ayoko na ganito. Wala sana, malinis sana yung record niya, hindi siya mababash ng mga tao, hindi siya mababash ng mga followers. At pwedeng mga idol makuha pa niya ang simpatya ng mga ilang mga viewers noon na nagalit na kay Bong. So makukuha niya yan dahil mayroon siyang valid reason. Pero iba yung nakita natin kasi nung panahon na yan sumama pa siya sa paghahanap kay Bong, pinakita pa niya yung concern niya, pinakita pa yung kanyang pagmamahal, hindi siya uuwi kung hindi kasama si Bong. So sinong mga tao ang hindi expect na talagang hindi totoo ang pag-ibig niya? Kahit ako kasi iba naman yung nakikita natin sa camera at sa mga tagpo na hindi natin nakikita tayo ay nagbibigay ng reaction based on the information na nakikita natin dito sa camera. Hindi natin alam kung ano ang behind the scene, mga nangyayari behind the scene. So, dahil doon, talagang ako, nag-expect ako, talagang proud ako bilang oray na ganito. Kaya mga Ka-Business, pasensya na po talaga kayo. Tinatawa ko lang ngayon, pero para sa akin, nasasaktan din ako sa isang Kuya Bong, na nangyari ito, naganap ito, na masasabi natin mayroon talagang sariling problema si Jinky na hindi natin alam. Kumbaga mayroon siyang problema na itinago na hindi niya alam. At sa wari niya, ito ay isang biro-biruan lamang na magkakaroon nga po ng kasalan pero to the point na parang machichikmit na siya kasi andun na sa punto na eto na magre-ready na tayo, papunta na tayo doon. So mayroon na lang siyang ginawang dahilan kung ano man yung dahilan na sinabi niya ay para sa akin hindi pa rin valid reason para sabihin sorry ganito na lang kasi ang totoong nagmamahal ipaglalaban mo ang taong mamahalin mo hanggang sa dulo. Sino man ang humarang dyan, kahit maging pamilya mo, ay papaliwanagan mo. Pero tama din, naging maganda at sobrang makilate si Bong. Isa sa dagdag dito na awareness sa kanya ay yung kanyang pagiging magaling magkilates na nasabi nga niya na nagdududa siya man ay nagdududa, kailangan ipa-surveillance, kailangan tingnan maigi bago magkasalan kung talagang totoong nagmamahal siya kasi nakakaramdam siya na hindi siya mahal ni Jinky. So magpaganon pa man, para ka naman kay Bong, ang payo ko sa iyo Bong, keep it up, tuloy-tuloy lang.
Ayan, at gumagana ang YouTube channel mo. Lahat ng mga tagumpay na makukuha mo ay yan po ang magsasabi na ikaw ay matagumpay at ang mga taong bumigo sa iyo ay lalong higit silang masasaktan. Ituloy mo lang yan, tuloy mo yung pagcha-charge mo, ipakita mo na hindi ka apektado at ipakita mo na ikaw ay tuluyan ng nagbago. Dahil sa panahon na sumuko ka rin at magpadala ka sa bugso ng damdamin at emosyon, pati ikaw Bong ay siguradong magiging talunan dito. Mga idol, ito lang po ang aking konting reaksyon sa pangyayaring ito. Pasensya na, medyo late ito kasi ako po ay nagnilay-nilay dahil sobrang nasaktan din po ako sa pangyayari dahil alam nyo naman kung paano natin pinagtatanggol ang isang Kuya Bong. Ang masaklap dito, kapwa natin waray-waray pa ang muling sumugat ng kanyang puso. Sa susunod po mga idol na ating para video, subaybayan po at syempre paki-follow naman po Ka-Business Official, Ka-Business Family and Papa Dens. Ang lahat po ng ating mga kagwang, ang inyo pong lingkod Taong Gala at syempre ang lahat po ng ating mga reactors ng Ka-Business. Hanggang sa susunod na video mga idol, namnamin nyo ang ganda ng ating view. Nandito naman po tayo sa gilid ng palaisdaan sapagkat ang Hagunoy ay puno ng yaman ng mga palaisdaan kung kaya't mura lamang ang mga isda rito. Pagpalang araw po sa inyong lahat mga idol.